At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 223 para dito kay Kalbo. So pasensya na ngayon lang, medyo may tinatapos lang ako ng mga anime. Tapos yun, yung isasabay natin dito kay Kalbo. So one of these days ayan, ay magtry ako magsingit ng isa. So sample lang. Pero yun, ay wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos. Yung sa pagdalaw ni Fubuki dyan kay Saitama. At eto, ino-offera niya si Saitama ng premium yun nakalagay Ultimate Beef. So yun, so recruit ulit ni Fubuki si Saitama na sumali sa grupo niya. At eto nga, sinaraduan lang sila ng pinto nito ni Saitama. At now, ang continuation niya is eto naman na. So dito galit na galit. Eto si Fubuki, sabi niya nga dyan, aba, ang ganda na pagkakabati mo sa akin. Sabi niya ganyan dito kay Saitama. At eto nga ngayon, sabi ni Saitama, kasi wala naman daw may gusto na sumali nga dyan kay Fubuki. Saka hindi niya rin daw gusto yung tapa o yung baka niya ni Fubuki. But then eto nga ngayon, sabi ni Saitama kay Fubuki, hanggang ngayon ba ay umaasa pa rin si Fubuki sa ibang tao? Magbago na raw itong si Fubuki at siya rin, magsimula na siya magbuhat, sabi ng ganyan. So pinagbubuhat niya ng weights. Itong si Fubuki katulad ng in-advise niya kay King. At ito nga, sabi ni Fubuki, anong sinasabi mo dyan? At ito nga ngayon, sagot na. Itong si Fubuki, sabi niya nga dyan kay Saitama na hindi naman daw siya umaasa dyan kay Saitama. Ang naisip niya lang daw kasi, kapag sumali si Saitama sa grupo niya, magandang stimulus yan. Baka daw yung iba ay sumali rin o maingganing sumali sa grupo niya. At eto nga, tuloy ngayon ni Fubuki habang nagliliwanag dyan, kumikinang-kinang yung kanyang mata na sabi niya nga rito, iba na ngayon yung Blizzard Group dahil hindi na sila katulad yung dati na stuck lang sa B-rank na level. Ngayon, lahat daw ng miyembro ng Blizzard Group ay nag-aim na ma-promote sila sa pagiging A-class na hero. So yun, so pati yung mindset ng Blizzard Group ay umangat na rin. Batin ito nga habang nagpapaliwanag dyan, ito si Fubuki, maya-maya biglang dumating dyan. Ito si Robert, ayun, bigla nang kinuha, in-steal niya kay Fubuki itong tapa. At after nga niyan, ito nagulat si Fubuki, sabi nga dyan, anong aso yun? At ito nga ngayon, nagagawan sila dito sa aso. Sabi nga ni Fubuki, tumigil daw dyan itong aso na to at ibigay sa kanila itong karne. Pero ang lakas ni Rover. At then ito nga ngayon, ay nagugulat ito si Fubuki, sabi niya sa isip-isip niya, teka lang, parang nakita ko na parang familiar itong aso na to, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, labas si Saitama, sabi niya nga dyan, uy, pinakain mo si Rover, salamat, sabi ng ganyan. At ito nga sabi ni Fubuki, aso ba to? Kunin mo nga to, sabi ng ganyan, awatin daw. Ito si Rover, pero yung parang kala mo nakatayo Ito si Rover dyan, but then maya maya pa, ito nga ngayon, kakawag-kawag na. Ito si Rover, inubos niya yung tapa ni Fubuki. Ito nga sabi ni Fubuki, tumigil daw. Ito si Rover, wala na, ubos na yung karne, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, alis na si Fubuki habang naiinis siya. Sabi niya nga dyan, talaga naman, sige, babalik na lang daw sila at ipipilitin niya ulit ito si Saitama na sumali ulit sa kanila. Pero yun nga, sabi ni Saitama, sige, mag-iingat daw ito si Fubuki. Ito yun, sa pagbabalik niya, magdala siyang maraming pagkain ito ni Rover. At pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, alis na sila Fubuki. Pero yun, si Rover sumusunod na sa kanila. At yun nga, sabi nung mga bata ni Fubuki, yung aso po sumusunod sa atin. At yung sabi ni Fubuki, iwanan daw nila yung aso. Pero sabi nga nila, na malabo kasi na 100 na sila. So 100 na yung speed, pero hindi na maiwan ito si Rover hanggang sa ito nga dumating na itong Fubuki Group dyan sa kanilang office. At ito nga ngayon, nagmamandali itong isang kagrupo nga ni Fubuki, sabi na nga dyan, boss, may lumabas na halimaw. So kaya nga ito, dali-dali, umalis din kaagad itong sila Fubuki. At ito, hinarap nila itong halimaw. So grabe, talsikan, bagsakan dyan yung mga bata ni Fubuki. At ito nga sabi ni Fubuki, grabe, sobrang lakas ng halimaw na to, kahit na parang mga halaman lang o bulaklak lang itong itsura niyan. But then suddenly, boom, dito biglang dali-dali labas naman ito si Rover at binugahan niya ng kanyang fire blast tong halimaw. So yun, grabe, durog dyan, sabog yung halimaw. At ito nga medyo napatalsik ng bagya dyan itong si Fubuki, pati na yung ibang mga miyembro niya. At ito nga talaga namang napanganga nagulat itong Blizzard Group sa ginawa ni Rover. So kaya nga ito, maya maya biglang pinakain na nila ng karne ito si Rover talaga naman. So yun, sabi ng mga bata nito ni Fubuki, boss, grabe ang arte ng aso na to, yung top quality lang daw na karne yung kinakain niya. Pero yung sabi ni Fubuki, wala siyang pakialam, sige, magdala pa siya ng karne at pakainin itong si Rover. At ito nga ngayon, sabi nga dito ng narrator natin, Rover joined the Blizzard Group. So yun, grabe, dahil sa karne yun, nakuha nila itong si Rover. At sabi pa nga dito, currently, the Blizzard Group has the absolute strongest pet dog. So ito matindi, hindi man niya nakuha si Saitama, pero at least nakuha niya naman isang executive na halimaw. Yun nga si Robert, yun, alaga pa nila
yan. But anyways, ay pagkatapos nga rito, ay biglang talo naman dito sa side ni Saitama dahil eto nga, biglang meron na lang nag-transform dito na halimaw at aatakihin na rin. Itong si Kalbo, so yun, so galit na galit yung halimaw. Sabi niya nga dyan na umalis daw sa harapan niya. Itong si Saitama, kung hindi, ipapakita niya raw dito kay Saitama yung kanyang power of the Dragon Blood. At pagkatapos nga niyan, boom! Dito nang transform na into parang isang demon o halimaw talaga. Itong halimaw, yun nga, bigla niya nang inatake dyan. Ito si Saitama, pero yung si Saitama natin, nakatayo lang. At pagkatapos nga niyan, is pak! So dito katulad ng dati, ay isang suntok lang at yun, nonchalant pa rin itong si Kalbo. At ayun, sabog-sabog kagad dyan itong halimaw. At ito nga ngayon, spoing! Naging star na eh. Tilapon bigla dyan yung halimaw. At ito nga, nagulat dito yung mga gwardya. So ito talagang gulat na gulat. Itong isang gwardya, sabi niya nga dyan, hindi siya makapaniwala na tinalo doon ni Saitama yung isa sa 9 warriors of the Dragon Alliance, si Ragnar. At sa pamagitan lang daw ng isang suntok. So ito nga, takbo dyan. Yung isang gwardya papalapit kay Saitama, sabi niya nga dyan, talagang niligtas mo kami. At eto, gusto rin nilang malaman kung ano yung pangalan ni Saitama kasi sobrang lakas daw niya eh. At ito nga yung sabi ni Saitama na ako si Saitama, pero ito nga magsasalita pa. Itong si Saitama, biglang nagsigawan na, nag-celebrate na itong mga gwardya. At ito nga, sabi nga nila rito na yung seal stone di raw naagaw, salamat dito kay Saitama. At ito tuloy pa nga nila yung tinatawag na the seal of the cursed dragon ay naprotektahan dahil nga raw sa agarang pag-aksyon ito ni Kalbo. Pero ito nga yung isa dali-dali lapit dito kay Saitama, sabi niya nga dyan, dahil nga raw sa ginawa nito ni Saitama, yung kanyang kabayanihan hindi raw yan makakalimutan at mananatili siya dun sa footnotes ng history. So ito sabi ni Saitama, ganun ba? Ay, hindi naman kailangan na sa footnote lang siya nakalagay. Sabi niya ganyan. But anyways, ito nga ngayon, sabi ni Saitama, teka lang, grabe naman daw mag-celebrate itong mga to. Ang ginawa niya nga lang daw, yun natulungan lang daw talaga eh. Itong mga gwardiya na to, so ang balak niya nga lang daw na parang pagsasabihan niya lang ba, o hulihin niya lang yung magnanakaw na yun. Pero ito nga, pakisobra namang ang saya-saya ng mga to. Pero yun nga, sabi ng mga gwardiya, hindi lang daw yun yung ginawa ni Saitama, hindi lang basta-basta nailigtas niya itong mga grupo na to, pati na protektahan niya yung seal. Nailigtas daw ni Saitama itong buong mundo. So kaya nga ito, nagugulat itong si Saitama, kaya nga sabi niya dyan, ha? So ito ngayon, biglang sabi ng mga gwardiya na ito, secret mission lang daw to pero mukhang di naman daw masama, wala namang problema kung sasabihin nila yan dito sa kanilang tagapagligtas na si Saitama kung gaano ang kaimportante, kung gaano kahalaga yung nagawa nga ni Kalbo. At din pagkatapos nga niyan, is yan guys, so hanggang dito lang etong episode natin. So yun, siburihin mo nga naman sino mag-aakala na nahiligtas ni Saitama na hindi sinasadya etong buong mundo. At ito nga ngayon, sasabihin na ng mga gwardiya na to kung ano yung patungkol dyan. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa pag-support sa channel natin. At pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-resume ulit dito kay Kalbo. So pinapanood ko kasi ni-recap ko yung ibang mga animes na trip nyo nga na yung manga series para pag-present ko sa inyo, medyo maayos-ayos naman siya. Pero yun nga guys, hintay-hintay lang para sa kasunod nito at doon sa ibang mga anime na gusto nyo pang i-manga series natin. So yung iba, ilalagay ko dun sa isang channel natin, tapos yung iba naman dito, isasabay natin kay Kalbo. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.